You are Charito. You are Charito. Ano nga po mga ibig sabihin ng Charito? Blessed and highly favored. Tayong lahat ay pinakuran, pinagpala ng Diyos. Ang blessed and highly favored sa Greek ay Charito. Kaya kung sa inyo sabihin yung matabi, ano po ang senyas? Ito po kasi yung pinaka-highest approved. Pagka sininyasan mo ng approve, yan. Pagka dinalaw mo, kaya sa approve yan. Pagka isang senyas lang, ibig sabihin, blessed lang. Pagka wala yung isa, blessed lang yun. Pero pag dalawa, blessed and highly favored. Amen po ba? Hindi mo din po yung katabi mo, kalapitin mo rin mo. You are Charito. Blessed and highly favored. Amen po ba mga kapatid? Hanggat pinaniniwalaan po natin yan, ang sabi po ng salita ng Diyos, ito yung mangyayari sa atin. Pag pinaniwalaan mo na ikaw ay pinagpala na ng Diyos, yan yung mangyayari sa iyo. Kapag pinaniwalaan mo na dahil sa labay ni Kristo, ikaw ay pagaling na, yan ang mangyayari sa iyo. Mga kapatid, meron binabasang libro at binabasa rin yung bisangan, yung The Sixth Sense. Ibig sabihin, hindi tayo nananangan sa ating nakikita, sa ating naamoy, nararamdaman, naririnig, nalalasahan. Kundi dun sa Sixth Sense. Ano po yun? Sa faith, tayo nananangan. Pag sinabi ng Diyos, pinagpalaan na ng Panginoon, paniwalaan mo, kahit wala ka pang nakikita. Kahit parang yung laman ng breath mo ay para puro tubig at uling. Paniwalaan mo na ito ay blessed and highly favored. Kahit mayroong nararamdaman ka sa katawan mo, paniwalaan mo na ito ay pinagaling na ng Diyos. Sapagkat ang ating pananampalataya, ito ang siyang nagdumadaig sa ating five senses. Yan po yung pananampalataya ng ito tayo. Yan po yung sinasabi po ng salita ng Diyos. At nakita ko sa salita ng Panginoon, habang aming pinag-aaralan patungkol sa pananampalataya nito, ang meron tayo ay hindi pananampalataya na galing mismo sa atin. Ang sabi ng salita ng Diyos, you have faith of God. Sabi ng Bible, you have faith of Jesus. Ibig sabihin, ang nasa sa atin pala ay faith of God. Sa Tagalog, pananampalataya ng Diyos. Sino makadadaig sa pananampalataya ng Diyos? Maaaring sa ating pananampalataya may dumaig. Pero sa pananampalataya ng Diyos na nasa sa iyo, sa born again spirit na meron tayo, yan yung pananampalataya na walang makadadaig. Nakapusit po yan sa born again spirit na meron tayo. Sa araw ko, ituturo ko po sa inyo ng malinaw. Maaaring ngayon ay nagugulo kayo. Yung bagay ko na yan. Makakatawanan po natin sa tulong ng Holy Spirit. Pagkatapos ng ating series na pinag-aaralan ngayon, ito po ay ituro ko po sa inyo. Kasi po mga kapatid, napakahalaga ng topic po natin na pinag-aaralan po natin ngayon. Sapagkat napakarami po mga napapanood sa social media na mga nagtuturo patungkol sa mga huling panahon, sa panahon ito, sa mga marami po mga nangaral, kailangan ito po ay ating maunawaan sapagkat ito po ay wisdom and knowledge na nanggagaling sa Diyos. Hindi tayo maililigaw ng basta-basta lang kapag po tayo lahat ay aral sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Ito po ay napakahalaga na ating pong mapag-aralan. Nung nakaraang linggo, ito po ang ating pinag-aralan. Ito po yung pinag-aralan po natin ngayon. The signs of the end times. Part 2 na po ngayon. Pero babalikan po natin yung part 1, pero hindi ko na po i-discuss sapagkat tinuro ko na po yan. Lahat ng mga nakabis po dyan, ay balikan na lang po sa ating YouTube channel, Church of the International Ministry, tubo na malaki. Ito po, what are the prophetic signs of the end times? Ito po yung ating pinag-aaralan. Kasi po, the two extreme when it comes to understanding the end time sign. Merong dalawang extreme. Ito po yung pinag-aaralan na po natin ng nakaraan. Ito po yung dalawang extreme views patungkol po dyan sa sign of the end times. Una, exaggerate the sign and become presumptuous.
yung mga nagtuturo, ini-exaggerate. Ano po ginagawa nila? Naglalagay sila ng date, ng petsa, ng taon. Darating na ang Panginoon ng 2024, ng 2028, ng 2025, ng 2027. Marami pong mga prediction, pero ano po ang tawag po dyan? The extreme. Yan po yung mga extremes. View, exaggerated, the sign and become presumptuous. Nagpipredict sila ng oras, panahon kung kailan mangyayari ang mga panahon. Sa Bible, meron po from 580 to 2020, there were 50 failed prediction about the second coming as listed in the Wikipedia. Sa Wikipedia po ay nakasulat po yan na meron sa mula 580 to 2020, ang daming mga prediction about the second coming na nag-fail. Yan po ay mababasa po natin sa Wikipedia. At yan pong lahat po na yan na prediction, ilan? 50. Hindi pa po kasali yung iba na nag-predict na hindi na isulat po ron. Ibig sabihin, napakarami na. Hindi pa natututo talaga ang tao. Ang dami ng prediction, ngunit naniniwala pa rin sa mga ganung bagay. Ano pa po yung mga nakita natin? Prediction of the second coming ng 2021, darating na raw ang Panginoon. Ngayon 2024, darating na raw ang Panginoon. Ngayon 2025, darating na raw 2028, 2029, and 2057. Tagal na po nun. May pa po kayo parati nun. O na-rapture na. Alam niyo po, pakarami pong mga prediction na tinuturo ng iba't ibang religion na kailangan po natin maunawaan ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng salita ng Diyos ay ito: no one knows the time, so don't waste your time trying to predict the time. Just be ready for the time because Christ should come at any time. Maraming mga nagpe-predict, maraming mga nagsasabi, pero wala namang nakakaalam kung kailan talaga. Kaya wag mo nang sayangin ang iyong panahon kung kailan mangyayari. Hindi natin alam kung kailan mangyayari. Hindi na natin kailangang pag-usap pa ng panahon kung kailan ba talaga. Pero yan po ay may mga sign. Tuturo ko sa inyo mamaya. Pangalawa, sa 2 extreme, ano po yung number 2? Ignore the sign and become neglectful. Meron namang sign, iba naman, marami namang mga sign, pero ninineglect na lang. Hindi pinapansin. Nagpapapansin yung mga sign, pero hindi pinapansin. Ang sinasabi po natin dyan ay yung second coming na pagbaba po ng Panginoon. Kasi po, yung unang event po, rapture, ang Panginoon Jesus ay dyan lang sa alpaka sa lubungin po natin. Pangalawang pagbabalik ay tutungtong siya sa Mount Olive, doon po sa Israel. Ano po yung ating application po dyan? Sa dalawa po na yan, don't exaggerate the sign and be careful. Pangalawa, don't ignore the sign and be watchful. Yan po yung ating dalawang application sa ating pinag-aralan. Hindi na po natin pakakahabaan yan pagkat pinaliwanag na po natin yan noong nakaraan. The sign of the end times, what are the sign of the end times? Ano po ba yung mga sign ng huling panahon? Sabi po ng church na ito, ay pinapakita po ang church sa inyo, yung God's prophetic timeline. Ito po, babalikan po natin. Tayo po lahat ay nasa panahon ng church age. Yung church age po, the return of the groom, rapture of the church. Para hindi po ba tayo malito sa dalawang event po na yan, kasi wala pong second coming, hindi po gano'n, ano? Para hindi po tayo malito, yung una, church age, rapture of the church, yan po yung the return of the groom. Babalik si Jesus bilang groom sa alapaap, tayo naman yung church, tinatawag na bride. Tayo yung sasalubong sa alapaap. Kasi ang church ay, ang sabi ng Bible sa church, ang tawag sa Bible,
ng church ay the bride of Christ. Tayo yung pakakasalan ng Panginoon sa huling panahon, sa rapture, sa pagdating po ng rapture. Pagdating po ng panahon na yan, magkakaroon ng marriage feast of the Lamb. 7 years na kasalan dyan sa Alapahan. 7 years yun. Habang yung 7 years ay kaguluhan dito sa mundong ito. Yung Great Tribulation. After po kasi ng rapture, mararanasan yung 7 years Great Tribulation. At sa 7 years Great Tribulation, after po niyan, after na ng kasalan, habang nagkakagulo dito, pinatitigiran na ng maraming bansa, ang bansang Israel, ang mga antikristo, pinatitigiran ng bansang Israel. Darating po yung panahon, darating na ang Panginoon Kristo, the return of the King. Yung sa rapture, the return of the groom. Yung sa second coming, the return of the King. Kasama na niya ang mga banal, tayo lahat, sa second coming upang tigmanin ang mga antikristo. And then po, after po nun, papasok po ng millennial kingdom na si Kristo ay maghahari ng 1,000 taon sa mundong ito at ang magiging capital city ay ang Jerusalem. But Jerusalem will be the capital city of the whole world. Yan po ang magiging event po ng panahon na yan. 1,000 taon, si Jesus ang ating hari ng buong mundo. Kaya si Kristo, hari ng mga hari. Yan po yung millennial kingdom. And then after po niyan, ay final report. Great white throne, great white throne judgment, hatulan yung mga lahat ng tao, hahatid sa hatulan. And then papasok ng eternity, new heaven and new earth. Yan po yung event na mangyayari. Hindi po katulad na sinasabi ng mga preterists, pinag-aralan po natin yung nakaraan, universalist, hindi po katulad na sinasabi nila na ala na second coming, anong araw. At alam niyo po, isa pa po sa paniniwala nila, lahat daw po ng tao ay ligtas. Ligtas na. Yan po ang isang paniniwala nila. At ang isa po matindi ron, pati ron si Satanas ay ligtas naman din pagdating ng panahon. Ibig sabihin, kung ganun pala ang ating magiging pananaw, lahat ng ating ginagawa dito, para lang tayo nasa pelikula na mayroong kontrabida at may bida at pagdating ng hulog ng tulo, pagkakasalamuhan na rin. Ang Diyos ay seryoso sa bagay po na ito. Ibig sabihin, ang Diyos, kaya hindi siya gumagawa ng isang bagay lang na basta mangyari, isa po ay may plano sa lahat. Ngayon, lahat po ng plano po na yan, lahat ng mangyayari po na yan, ay hindi natin alam kung kailan. Sapagkat sabi sa salita ng Diyos, no one knows about that day or hour. Not even the angel in heaven, nor the Son, but only the Father. Ang Diyos Ama lang ang siyang may alam kung kailan mangyayari, kung kailan darating yung tamang panahon. We can know the season of His return. Malalaman natin yung season, pero hindi natin alam yung exact time, exact date. Yan yung sinasabi ng salita po ng Diyos. At yung season po na yan, may tinuturo kong sign ang Bible. Ano po yun? Yung parable of the fig tree. Ano po yung parable of the fig tree? Yung parable ng puno ng olibo. Meron pong sign na binabanggit ko dyan. Yan po ay ating pag-aaralan. Ano po ba yung sign po na yan? Mateo chapter 24:32. Alam naman po natin, pag pinanggit po natin yung Mateo 24, magmula sa pasimula hanggang sa sumusunod, yan po ay nagtuturo patungkol sa second coming, sa mangyayari, sa mga sign. Now, learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know the summer is near. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. Ano po yung sinasabi po niyan? You know that
summer is near. Kapag daw po nakita natin yung puno ng ulibo ay naglalagas, ibig sabihin, malapit na ang tag-araw, ang tag-init. You know that summer is near. Pero, tingnan po natin, when you see all these things, hindi naman po talaga literal na yung puno ng ulibo ang tinitingnan. Ang sinasabi po dyan. Kundi, pinagbatayan lamang po ang puno ng ulibo kasi ang puno ng ulibo ay mayroong season ng taglagas, may season ng tagsibol. Sa pagtaglagas niya, yung season, ano yung sign na yan? Pag nagtaglagas, malapit na ika ang tag-araw. Kasi nagtalagas na. Ibig sabihin, ang pagdating ng Panginoon ay full of sign. Dahil yung puno, yung tag-araw, merong sinyales kung kailan magtatag-araw, pero yung last day, meron din sinyales kung kailan. You know, sabi nga na, even so, ganun din naman. Katulad nito, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. Kapag nakita nyo na ang lahat ng ito, lahat ng nakikita nyo sa Mateo 24, hanggang sa sumusunod, kapag nakita nyo lahat na yan, you know, alam mo na malapit na nga, nasa pintuan na. Ibig sabihin, kung nasa pintuan na, yan na, bubuksan na rin pinto. Ibig sabihin na lang pala, nakasara na lang ang pinto. At pagka bumukas na ang pinto, ibig sabihin, kaya pala, sabi ng Thessalonica, hindi pa nangyayari kasi may nakaharang pa. May humahadlang pa. Pag nawala yung humahadlang sa pinto, yan na po, mangyayari na. Sabi po ng Bible, ito, uli po natin, I tell you the truth, this generation will certainly not pass away until this thing have happened. Sabi po nila, yung sinasabi daw po na this generation, kasi nung panahon po na yan, panahon po ni Jesus Christ, at Jesus Christ po nagsasalita. This generation, ang sabi po nila, yung daw this generation ay yung panahon, nung panahon ni Kristo. Yung generasyon na yun, na hindi daw lilipas, mangyayari ang lahat. Hindi po yan ang tinutukoy po dyan. Ibig sabihin, ang mga henerasyon ito, ang henerasyon ng mga tao, hindi lilipas hanggang hindi nangyayari ang lahat. Yan po yung tinutukoy po na this generation. Ginagamit po nila yan para sabihin, dumating na si Kristo, kaya sabi nila, this generation. Hindi pa patay na kayo mga walang mga taong panahon na yun. Patay na nila. Kaya po, mahalagang pinag-aaralan natin ayon sa konteksto. Ito po yung text ng Thessalonians 5:1. Ito 5. Now, brother and sister, about times and dates, we do not need to write to you. Hindi na kailangan isulat. For you know very well that the day of the Lord will come. Alam niya na darating ang Panginoon, pero sa time and dates, hindi natin alam kung kailan. Sabi ko yan, while people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly. Sabi ng mga tao, payapa naman ang panahon. Okay naman. Parang wala namang nangyayari. Pero suddenly, destruction will happen. May mangyayari sa isang mata. May mangyayari. Yan yung sinasabi ng Bible. Ano po, saan po niya itinulat? As labor pain on a pregnant woman, and they will not sleep. Itinulat po siya sa isang babaeng buntis. Sa isang pregnant woman. May mga katanungan po. Mayroon bang mga palatandaan ang pagbubuntis? Tingnan po natin ha. Kasi sabi po ng Bible, as labor pain on a pregnant woman. Kasi kung makakaunawa lang po nito yung mga babaeng nanganak na eh. Hindi ko sinasabi
yung mga nasasaryan, kasi mga nasasaryan, natahid yan. Hindi, hindi ganong naramdaman talaga yung grabe si Mrs. Nasa loob ako ng paanakan, tinawag ako ng ano eh. Tinawag ako na nagpapanak. Dahil ayaw lumabas-labas, sabi niya, halika, tinawag kayo kasi bata. Haya na ika. Naku, nakita mo may ulo ng bata, may naka ano na. Kaya iitin mo ako, si Mrs. hindi na siya hindi siya makahirapan. Talagang grabe, yung sakit ng kanyang ano. Sabi niya, nag-iiyak siya. Huwag ka ikaw-iyak, nagagalitan na siya ng papabiyak na yan, pabiyak mo na. Sabi, papabiyak mo na yan, pabiyak mo na. Bigyan mo na. Sabi, iiri mo. Nakita ko yung hirap talaga. Tapos nakita ko pa dinidinan nung midwife, sinasagal sa tiyan niya, tinutulak na gano'n. Wala kayo. Buti hindi lumabas yung bahay bata, baby. Ang ibig ko sabihin, itinulad po doon yung pagdating ng Panginoon. May mga sinyales. Kaya tanong ko, mayroon bang mga palatandaan ang pagbubuntis? May mga palatandaan. Tama po. May sign. Pagka buntis isang babae, may sign. Unti-unti nang hindi nakakasya pagtanong niya, kamiseta niya. Kasi nga ay tumataba. Ganyan po, may mga sign po yan eh. May mga palatandaan ba na ang panganganak ay malapit na? Meron din naman mga palatandaan na yung panganganak ay malapit na. Pangatlo, ang pananakit ba ng tiyan ay mas madalas na habang papalapit ang pagsilang ng sanggol. Ayan, habang papalapit, mas masakit na rin yung kanyang nararamdaman. Ganun po yung nangyayari. Pangapat, pwede bang malaman ng babae kung kailan siya manganganak? Pwede ba malaman ng babae kung kailan siya manganganak? Pwede po bang, di ba merong due date, merong before na, pwede bang manganak ng after due date? Pwede po. Pwede bang manganak ng exactly sa due date? So, ibig sabihin po, lahat pwedeng mangyari. Pwedeng before due date. Pwedeng exactly. Meron pang lumalagpas. Kasi nga po ay hindi alam kung kailan yung eksakto. Maaari bang malaman ng babae ang eksaktong oras ng kanyang panganak? Hindi. Yun ang sinasabi po natin. As a labor pain of pregnant woman, bagamat mayroong mga palatandaan, sumasakit na, pero yung eksaktong oras ay hindi niya alam kung kailan siya manganganak. Kailan pala naman, kailan na. Hindi nga po wala. Si Mrs. po, ang Jan and Judith ay December 25, pero nakuha ng December 24. Kasi ang December 25 ay linggo. Sabi ko, pag linggo, nasa church ako. Ayun. Nagpadala na ng sumalakit na 24 na maling araw, nagpadala na. Pero dapat sana 25 po yan eh. Eh sabi ko, wala ka akong nasa church ka ako. Eh natakot. Ang ba naman po naman ako ng church, sumali yung mga anak ng 25. Wala naman natin kagapagtulog dito. So, yun po ang nangyari before the due date ng anak. Ito yung sinasabi ng salitang ito ng Panginoon. Ang theme po nito, ang tinuturo po ni Paul dito ay about po niyan sa rapture and the second coming. Yan po ang topic po niya dyan. But, tingnan niyo po ito. But you, brother and sister, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all children of light and children of the day. You do not belong to the night or to the darkness. Tayo daw po
Hindi kailangan na ma-surprise na sa araw na yun. Kasi alam po natin, tayo po ay nasa liwanag. Tayo ay wala sa kadiliman. Alam natin na darating ang Panginoon at hindi na tayo masusurprise kung kailan ito dumating. Yung po bang buntis, na-surprise po ba siya na, ay, buntis ako. Ay, nanganak ako. Hindi naman po na surprise yung babaeng buntis na, ay, nanganak ako. Hindi, talagang, nang siya ay mabuntis na, nang siya ay nang malamang siya buntis, nagdalawa guhit. Nagdalawa. Piti. Hindi natin siya magugulan na, ay, nanganak ako. Pag-break ko na pala kaya. So, ganun po. Bilang alam po natin yung mga sign, so that they should surprise like it. You are children of light and children of the day. You do not belong to the night or to the darkness. Ito po itanong namin, is a friend ng woman surprised that she gave birth? No, hindi po siya masusurprise pag siya ay nag-anak na. What are the end time signs? Tingnan po natin ito. What are the signs of the end times? Spiritual deceit. Spiritual deceit is getting worse. Ito po ang isa sa sign ng end times. Spiritually deceit is getting worse. Maraming madadaya sa huling panahon. Nasa katotohanan na. Lumipat pa sa iba. Ano po yan? Yung po yung dating na naniniwala na ang Bible ay salita ng Diyos. Ngayon naniniwala na ang Bible ay yung iba salita ng Diyos, iba hindi. Gano'n na. Dati naniniwala na mayroong second coming. Ngayon ang paniniwala na wala nang second coming. Meron po kayo alam niyo po yung pinapanood sa mga Facebook, yung mga snippet, nakikita niyo po yan. Marami po niyan kayong makikita. Kapag hindi niyo inaral yung kanilang katuwa, madalaya po ang lahat. Bakit? Sasabihin mo, salita din naman ang Diyos. Minsan sinishare ko pa nga eh. Bakit? Salita din naman ang Diyos. Pero yung kapatiran sa Kinabayo, sinishare pa ako ng kay Elisoriano eh. Sinishare pa sa akin. Ano kapatiran? Salita din naman ang Diyos. Pare-parehas lang. Kapag di po natin alam kung ano ang tamang context ng salita ng Diyos, mangyayari po yan. Spiritual deceit is getting worse. Nangyayari na po ba yan sa panahon po natin? Noon pa man, sa panahon noon sa Bible, nangyayari na. Mas lalong nangyayari ngayon. Worse pa. Yan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ng Revelation, all inhabitant of the earth will worship the beast. Lahat ng naninirahan, pagdating ng panahon, sabi niya, ay sasamba sa halimaw na yan. Bakit? Ba't sasamba sa halimaw? Eh pupuntahan ng tao. Bakit po? Eh gumagawa ng himala. Itong beast na ito namatay, tapos muling nabuhay. Eh gagawa ng maraming himala. Kaya, all inhabitant of the earth, lahat ng naninirahan, tapos pa. Diyan sa ating na yan. Sabi ng Panginoon, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciple came to him privately. Nagtanong ang mga disciple, when will this happen and what will the sign of your coming and of
the end of the age. Kailan po ba ang yayari ang muling pagbabalik po rin niya? Ano po ba yung mga sign? Tanong ng mga disciple. Jesus answered, "Watch out that no one deceive you." Kaya spiritual deceit will getting worse. Bakit po? Sinasabi pa naman, watch out that no one deceives you. Magbantay kayo upang hindi kayo madaya. From many will come in my name, claiming, I am the Christ, and will deceive many. Marami pong madadaya. Sabi po ng Bible yan, will deceive many. Marami magsasabi na, ako ang Kristo. Mula po noong panahon hanggang sa panahon po ngayon, may nakasulat po sa Wikipedia ng 8 tao na nagpakilala na siya ay Kristo. 8 pa lang po yun. Yung naisulat, naitala doon. At ang isang talagang nakatakulat, isa doon ay Pilipino. Kilala niyo na kung sino yun. Isa doon sa nakasulat sa Wikipedia ay Pilipino na nagsasabing siya ay Kristo. At siya pa ang may-ari ng kaluluwa niyo. At napumunto. Ang sabi po niya, kilala niyo na po yan mga kapatid. Si Abuloy. Kasi po mga kapatid, kailangan talaga natin, ang tanong, madami po ba siyang nadadaya? Ang daming mga nadadaya. Isa sa pinakamayamang relihiyon yan. May sariling jet. Airplane jet. May sariling helicopter. Tinumbasan ng higit pa yung arena. Yung arena ay 50,000 seating capacity. Yung pinagawa niya sa Davao ay 73 o 75 seating capacity. Ganun kalaki. Ibig sabihin po mga kapatid, yung spiritual deceit, talagang nangyayari po, yung sinasabi ng salita na ito. Sabi niya, maraming magpapagat, maraming mag-aangkin, ako ang Kristo, at ililigaw niya yung marami. Diba? And many false prophets will appear and deceive many people. Maraming magpapanggap na siya ay propeta at maraming ililigaw na mga tao. Yan po ang nakita. Ano pa? For false Christ and false prophets will appear and perform great signs and wonder to deceive, if possible, even the elect. Ganyan po yung mga kapatid. If possible, even the elect, kahit yung pinili, maaaring maligaw, if possible. See, I have told you ahead of time. Yan po yung nangyayari sa uling panahon. Makikita po natin. Sinabi ko na, ano po yung kanilang perform? Mag-perform sila, gagawa sila ng signs, great signs and wonder, at marami ang makikisip, marami ang madadaya. So if anyone tells you, there is He. Kung mayroon magsasabi sa iyo, dahil maraming mga magpapanggap, kung mayroon magsasabi sa iyo, nandyan siya, nandun ang Kristo, nandun sa wilderness. Here he is in the inner room. Do not believe. Sabi po na sa ng Diyos, pag pinagsabi, nandun siya sa wilderness, sa ilan, nandun siya sa kwarto, nandun siya, nandito siya. Ano sabi po ng Bible? Huwag maniwala. Bakit? Walang nakakaalam kung kailan darating ang Kristo sapagat maraming mapapagat. At pag dumating ang panahon po na yun, mga kapatid, yung totoong pagdating ng Panginoon, wala na po tayo, di-rapture na tayo ng Panginoon. Maraming madadaya may iwan sa uling panahon.
For as lightning, ano yung pagdating po ng Panginoon? Kasi tingnan niyo ba, kung may magsasabi na nandito siya sa wilderness, nandito siya sa room, nandito siya, nandito. Huwag niyong paniniwalaan, sabi niya, do not believe it. Bakit po? Ang pagdating po ng Panginoon ay hindi pwede na hindi materialize. Bakit? Ang pagdating po ng Panginoon ay sabi, for as lightning that comes from the east is visible, even in the west, so will be the coming of the Son of Man. Kung paano yung kidlat ay bumubuhit, nakikita, ganun din yung pagdating ng anak ng Diyos. Ang pagdating po ng anak ng Diyos, naka-telemines, buong mundo po yan. Lahat ng tao siguro may cellphone, makikita mo naka-internet po yan. Laman ng balita ang pagdating po ng Panginoon. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya hindi pwedeng malihim. Kasi natin, ay, nandun daw yung Kristo yan. Gumagawa ng himala. Kailangan materialize. Kasi pag ng totoong Kristo, mula sa langit, bababa sa bundok ng Olivo. Ano po yung kailangan na mangyari? Dahil maraming maililigaw, ano yung kailangan mangyari? Mga kapatid, ito yung kailangan natin gawin. Hindi natin ikahiya ang mabuting balita ng Panginoon sa Kristo. I-share natin ang mabuting balita. Sabi ng John, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Ito yung kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sino mang mananampalataya. Habang sa panahon ngayon ay maraming naliligaw, mga kapatid, isang dapat na ginagawa po natin, ipangaral ang magandang balita ng kaligtasan ng Panginoon. Hindi dapat natin ikahiya. Kaya sabi na po sa Pablo, hindi ko kinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng mga mananampalataya. Para hindi maligaw ang marami, i-share mo ang mabuting balita. Ano po yan? Sabi ko na po ito, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Ang message patungkol kay Kristo sa cross, amang mga sa mga mapapahamak. Pero ito ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga taong mananampalataya. Kaya po, sa panahon po ngayon, ang gampanin ng church ay ipangaral ang magandang balita ni Kristo. Yung kaligtasan. Dapat po, kung mayroon tayong ipapaliwanag na kaligtasan, yung true gospel. Ano po ba yung true gospel na sinishare natin? Si Kristo yung namatay, nililing at muling nabuhay. Ano po itong true gospel na ito? Ito ay kaligtasan sa pamamagitan na Jesus alone, faith alone, ano pa? By grace alone. Yan yung ating kaligtasan na sinasabi sa Daniel. Tingnan po, the worst deceit is the distortion of the gospel. Pagdating po ng panahon na yan, ano po yung makikita po natin? Ano yung pinaka-worst na mangyayari? The worst deceit is the distortion of the gospel. Pagbaluktot sa tamang ebanghelyo. Babaliktarin ang tamang ebanghelyo. Babaluktutin yung katotohanan ng ebanghelyo. Yan po yung mangyayari. Yan yung gagawin po ng ibang nangangaral at nagtuturo. Yung tamang gospel, iba ang presentasyon. Meron po ba kayong mga narinig na gano'n mga kapatid? Iba ang presentasyon. Ang presentasyon sa gospel, sumama ka sa amin, yayaman ka. Ay ba yung nakapresentasyon ng gospel? Ha? Alam mo, sumama ka sa amin, ligtas ka na. Maling presentation ng gospel. Kaya kailangan alam po natin yung tamang presentasyon ng mabuting balita ni Kristo kapag tayo ay nangangaral nito. Kapag tayo ay nagsasabi nito. Ano po ba ang sinasabi ng Bible? Pero bago yan,
Pakita ko po sa inyo, mga kapatid, yung tatlong katuruan na nagtuturo patungkol sa una, yung dalawa po dito, maling katuruan, at yung isa, yun yung tamang katuruan. Bakit? Tingin po natin. The most valid teaching of the grace, ito po yan, of grace. Meron po tinatawag na heteros. Ano po ang heteros? Different gospel. Meron tinatawag na metastrepo. Yung metastrepo, perverted gospel. At meron tinatawag na full grace, true gospel. Tingnan po natin ito. Tingnan niyo po mabuti. Yung nagtuturo ng heteros o different gospel, sasabihin nga, no grace. Wala silang grace. Dahil ko sila, kasama ang grace, araw-araw ng buhay ko. Habang hindi sa kinukuha ng Panginoon, kasama ko siya. Hindi, diba? Yung kung nagtuturo ng different gospel, no grace. Masyadong seryoso mga kapatid. Tingnan niyo po ito, yan. Different gospel, no grace. Ano po kanilang pananampalataya, paniniwala? Saved by your work. Faith alone in the absence of grace. They remove grace. Wala namang may biyaya, basta mananampalataya ka lang. Ganun lang. Basta gumawa ka. Ang kaligtasan, nasa paggawa yan. Kung mabait ka. Yan ang sinasabi po nila ng different gospel. No faith. Ang nagtuturo po niya mga kapatid ay inclusionist, universalist. Wala na po akong panahon, ahaba po tayo para po yan ay ilagay ko po yung meaning po niya. I-google niyo na lang po mga kapatid, ha? Yung inclusionist and universalist, sila po yung nagtuturo, lahat ng tao ligtas na. Lahat ng tao ligtas na. Mga kapatid, mali po yun. Ang totoo ay ito, lahat ng tao ay mahal ng Diyos. Ngunit, dapat lahat ng tao ito ay panampalatayahan tanggapin ang mabuting balita ni Kristo para sila ay maligtas. Si Kristo namatay para sa lahat ng tao, pero kailangan panampalatayahan po nila yung ginawa ni Kristo ngayon. Hindi po lahat ay ligtas. Sabi niya, saved by grace alone. In the absence of faith, they remove faith. Magkakasalo nga, yung kanilang sinasabi. Ang katuruan po na yan, ay uulitin po natin, tawag po dyan, heteros, different gospel. Yan po ang kanilang presentation ng mabuting balita. Ano pa yung isa? Metastrepo. Ano po yan? Perverted gospel or mixture na tinatawag. Halo-halo. Ano po yung mixture? Saved by grace plus your work. Your faith. Naligtas sa biyaya, kaya lang, kailangan na samahan ng gawa. Gumawa ka. Kasi, kailangan gawa mo. God's grace, man's work. Ganyan po yung kanilang presentation. Paano sinasabi nila? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Dati, akala natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mga kapatid, tanong ko sa inyo. Paano kang nakagawa? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas para gumawa? Ang Diyos. Sino ang nagbigay sa iyo ng buhay para magkaroon ka ng lakas? Ibig sabihin, ang Diyos pala lahat ng pinagmumulan. Wala talaga tayo. Sapagat na magising tayo kaninang bagay, may lakas tayo, may buhay tayo, yan ay kagagawa ng Diyos. Sa buhay natin. Naniniwala po ba tayo? So dahil yun ay kagagawa po ng Diyos para sa atin, wala tayong ipagmamalaki sa ating sarili. At pasasalamatan lang natin ang Diyos sa buhay na binigay na naman niya sa atin. Ang tawag po, ano po ang ibig sabihin nun? Hindi pwede na God's grace and man's work. Hindi pwede nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mali yun. Si Lord lahat. Lahat na. Sino maniniwala o aamin o aangkinin na lahat ng mayroon tayo sa ating hawak-hawak buhay natin, sa ating ari-arian. Ano ba na mayroon tayo? Sino maniniwala na yan ay galing sa Diyos? Kung hindi galing sa Diyos, sa kanino galing yan? Ibig sabihin po, yung perverted gospel, yung mixture, ano po,
yung sabi, naligtas naman ako sa biyaya, pero kailangan gawin ko ito, gawin ko ito, gawin ko ito, gawin ko ito. Kasi pag hindi ko ginawa ito, hindi naman maliligtas. Meron pong ganyan mga kapatid, ha? Ang dati po natin kasama, pero ngayon ang kanila pong ginagawa na, alam niyo po kung ano ang ginagawa nila? Sabi po nila, grace naman ang kaligtasan, maniniwala naman kami ron, pero kailangan gawin ito, gawin ito, gawin ito. Nagpipista-pista po sila, pinipista po ng Israel. Nagpipista, tapos ang pagsamba na po nila, dati linggo, ginawa na po nilang Sabado. Kasi daw ang pagpapala, nandun sa Sabado. Hindi naman po sila Sabadista, pero ganun po ang kanilang practice ngayon. Nag-mix na, nag-mix negos mga kapatid. Ang tawag nila ron partnership, gagawa ang Diyos, gagawa din ako. They add man's work or faith. Ito naman pong isa, doon tayo sa full grace, through gospel. Full grace, you are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Sino naniniwala dyan? Grace is a gift. So is faith. Alam niyo po ba wala tayong sariling pananampalataya? Bakit? Tingnan niyo po ito, yan. Ang sabi ng Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pero before yun, ang sabi niya, paano makakapakinig kung walang nangangaral? Kasi paano maniniwala kung walang napapakinggan? Paano makakapakinig kung walang nangangaral? Paano mangangaral kung walang sinuro? Tingnan niyo po yan, yung grace is a gift. Yung faith, gift din po yan. Kasi nung dumating, nung napakinggan mo yung mabuting balita, yung faith, dumating. Alam niyo po mga kapatid, sa bagsak nating kalagayan, dahil ang sabi ng Bible ng Efeso, tayo po ay dating patay. Walang kakayahan. Kung dati tayong patay, wala tayong kakayahan para gumawa sa spiritual na kalagayan. Nang marinig natin ang mabuting balita, dumating ang pananampalataya na galing sa Diyos. Kaya, nung dumating yung pananampalataya na galing sa Diyos, ito ay tinatawag natin regalo ng Diyos. Kasi wala tayong sariling pananampalataya. Alam niyo ba, sabi ng Bible kung ano meron tayo? The faith of God. Ang tawag ng Bible doon, the faith of Christ. Mababasa niyo po dyan, isa na sa aking booklet niya. The faith of God, the faith of Christ. Yan po yung meron tayo. Ibig sabihin, yung faith na yon ay nandoon sa ating born again spirit. Yung sinasabi ko kanina. Yun po yung sinasabi sa Efeso 2:8. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos dahil sa pananampalataya. Yan po yung kapaspalang teaching of grace. Ang biyaya po ng Diyos, ito ay libre, ito ay regalo, ganun din yung ating pananampalataya. Naligtas tayo dahil sa biyaya, dahil sa pananampalataya, dahil kay Kristo. Yan, ang tawag po dyan ay true gospel or full grace. Yan po ang ating nilalakaran. Bakit po? Wala tayong ipagmamalaki. Dapat purong biyaya tayo umaasa. Sa purong biyaya ng Diyos tayo umaasa. Lahat ng gagawin natin mabuti ay basahan sa harapan ng Diyos. Ano magagawa natin mabuti? Kung basahan sa kanyang tingin. Kaya lang nagiging mabuti yung ating gawa ngayon dahil hindi tayo yung nakikita ng Diyos, na si Kristo yung nakikita sa atin. Kaya lahat ng ating pagsamba, pagpupuri at pasasalamat sa Diyos ay tinatanggap ng Diyos hindi dahil sa atin, kundi dahil kay Kristo na nasa sa atin. Hindi na ikaw ang nakikita ng Diyos. Ang nakikita ng Diyos ay si Kristo na sa atin. Kasi kung tayo ang makikita, ay walang makikita maganda. Sapagkat tayo pinapangit ng kasalanan. Pero salamat sa biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus na nagkali ng kanyang buhay, tayong lahat ay naging karapat-dapat sa ating Diyos.
Alam niyo ba mga kapatid, tingnan niya, na-appreciate yung kabutihan ng Diyos. Noon lang natin ma-appreciate yung biyaya nito sa buhay po natin. Pag tinanggap natin na wala talaga tayo, si Lord talaga lahat ng gumagawa para sa atin. Lahat ng lakas na mayroon tayo, nagtatrabaho tayo, mayroon tayong ginagamit na lakas. May buhay tayo, may kinakain tayo. Lahat po na yan mga kapatid, ma-appreciate mo. Salamat sa biyaya ng Diyos. Sino po ang pinaka mahusay na naging disciple ng panahon po na yung apostol? Di ba si Pablo? Pero ano sabi po ni Pablo? Hindi ako yan. Wala pa akong nagagawa. Sa biyaya ng Diyos kaya ako nagagawa yan. Napakarami ng nagawa. Pwede na siyang magmalaki, magmayabang sa kanyang mga ministeryong ginawa. Walang tutumba sa kanyang ministeryo. Pero ano po sabi niya? Hindi akin yan. Kung ako may magmamakuri, si Jesus ang akin, hindi magmamakuri. Yun yung tumanggap ng totoong biyaya ng Diyos. Mga kapatid, pag tinanggap mo yung totoong biyaya ng Diyos, yung tingin mo sa sarili mo, mandili. At yung tingin mo sa Diyos, manlalaki. Lalo siya manlalaki sa buhay natin. Kasi yung biyaya ng Diyos ay na-magnify natin sa buhay natin. Doon mo makikita yung biyaya. Alam niyo po, pag pinag-usapan yung biyaya ng Diyos sa buhay na dinanas natin, ewan ko kung hindi ka maiiyak sa biyaya ng Panginoon sa buhay mo. Talagang nakakaiyak yun. Yung sinamahan ka ng Panginoon sa journey ng buhay mo, saan ka man magpunta, naranasan mo yung biyaya ng Diyos. Narito ka ngayon, ako po nakikinig ng salita ng Diyos sa malamig na lugar. Biyaya ng Diyos. Ngayon, alin po ang tama? Full grace, the true gospel. Ano ang tawag ng Bible dyan? Sa dalawa na yan. Tawag po ng Bible dyan ay huwag kayong mabibigla, ay anathema. Ay hindi nga pastor mabigla, hindi ka naman anathema. Ano ka lang ay santisima. Ang anathema po mga kapatid, ang sabi po ng Bible, yan po ay word na sumpain. Ibig sabihin po, kapag pala hindi true gospel ang pinangangaral at ibang mabuting balita ang pinangangaral, sabi ni Paul ng Biblia, sumpain ang nagtuturo ng ibang ebanghelyo na itinuro ko sa inyo. Kahit isang anghel na wala sa langit ang magturo ng iba sa itinuro ko sa inyo, ang sabi ng Sultato, sumpain siya. Ang sinabi pa nga sa ibang kasalatan, takasumpain siya. Kira niyo mga kapatid, sinabi ng Bible, hindi natuturo ng mga mixture, hindi puro biyaya ng Diyos. Sabi ng Bible, sumpain. Eh, saan pupunta yung mga sinumpa? Kaya ituro po natin yung tamang mabuting balita. Tayo ay naligtas dahil sa pananampalataya. Tayo ay naligtas dahil kay Kristo. Tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Wala tayong pagmamalaki. Wala tayong pagmamayabang. Kundi ang Diyos na nagligtas sa ating lahat. Na-picture niyo na po yan. Ano ba? End time signs, distortion, understanding of God's plan. Iniiba, binabali, sinasagot yung pagkakaintindi sa pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, mahal naman ng Diyos ang lahat. Bakit kahayaan niya pang mapahamak ang lahat? Kaya ang lahat ay ligtas na. Ibig si Satanas, maliligtas. Yan ang kanilang paniniwala. Mali na nga po yung kanilang sinasabi. Mali yung sinasabi nila, pag-ibig naman. Kung ang Diyos yung pag-ibig, bakit pinipigilan kami na dalawang babaeng nagmamahalan? Dalawang lalaking nagkakaintindihan? Bakit kami pinipigilan? Kaya ang Diyos ay pag-ibig. Maling pag-ibig po yan mga kapatid. Hindi pwede i-tolerate ng Diyos kung ano sinabi niya sa kanyang salita. Yan po yung nasabi po nila. Binabaliktad. Minamaligtad. Ang tawag po dyan ay apostasy. Ano po apostasy? Departure from faith. Yung po apostasy, ito po na nata.
Tanda po natin yung text po nila ha, yung nanggaling ng Thessalonica, ang text po ng Thessalonica ay about sa second coming and rapture. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away. Hindi darating yung araw na yan unless the falling away. Ano po yung the falling away? Sa Greek ay apostasia. Come first. Unless the falling away come first and the man of sin is revealed, the son of perdition. Ano po yung apostasia? Apostasia, Greek, ay apostasy. Departure from the faith. Marami na. Nalilito, umaalis. Tingnan niyo po. Denying the reality of hell does not make grace even more grace. Sabi nila, wala ng impyerno sapagat ang Diyos ay mapagmahal. Alam niyo po mga kapatid, kaya nga ang Diyos mapagmahal eh. Dahil may impyerno. Kaya nga may grace dahil may impyerno. Grace is real because hell is real. Kaya merong kagandahang loob. Kaya totoo ang kagandahang loob kasi totoo ang impyerno. Eh, sabi nila, ang Diyos naman ay mapagmahal. Bakit gagawa siya ng impyerno? Ganyan po ang kanilang mga sinasabi. And His grace has saved us from hell. We will not go to hell because of His grace. Distortion of love po yan. At the last day, spiritual deceit will get worse. Apostasy, apostasia, departure from the faith. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away. Hindi darating araw na yun, unless the falling away come first. Talaga po bang mangyayari maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya? Sinabi ko na Bible, marami. Ngayon, the great apostasy. Now, the spiritual expressly say that in that latter time, some will depart from the faith. Maraming, hindi naman lahat, some lang. Giving head, deceiving spiritual and doctrines of demon. Yan yung mangyayari, sabi ni Timothy. Ano po mangyayari? For the time will come when people will not put up with some doctrine. Instead, to suit their own desire, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ear want to hear. Pakinggan na lang nila kung ano yung gusto nilang pakinggan. Yan ang pahuling panahon. They will turn their ears away from the truth aside to me. Mas gusto pa nilang pakinggan yung mga istorya na lang, puro-puro kaysa sa mga katotohanan. Sabi po ni John ganito, Dear children, this is the last hour. Ano po ang topic niya? The last hour. The end time. And as you have heard that the Antichrist is coming. Noong panahon po na yun, tinuturo na ni John na darating ang Antikristo. Magpapanggap na siya daw ang Kristo, nandun ang Kristo. Even now, many Antichrist have come. This is how we know it is the last hour. Ano po yung sinabi natin kanina sa Mateo? Maraming magpapanggap na siya ang Kristo. Wala ang propeta, maraming papanggap. Ang sabi ni John, this is how we know it is the last hour. Sign po ba yun? Sign! Tingnan nyo. They went out from us. Saan daw po nanggaling itong nagpanggap ng mga Kristo? They went out from us. Galing sa church. Kasama. But they did not really belong to us. Bakit sila naligaw?
eh hindi siya talaga para sa atin. Kasi kung siya para sa atin talaga, kung siya ay totoong tupa, babalikan po natin yan, makikinig sa tinig. Na-remind ko ba kayo, Ron? Kung siya ay totoong tupa, makikinig sa tinig. Kaya sabi dyan, galing sila sa atin. Nagpapanggap na ngayon silang mga Kristo, sila na raw kay Kristo. Umalis na sila sa atin. Kaya sila umalis, but they not really belong to us. Hindi sila talaga kasama natin, hindi sila talaga tupa. Mga tumpakin. Kasama natin sila pero hindi sila talaga sa atin. For if they had belonged to us, they would have remained with us. Dahil hindi sila talaga tama, hindi sila mananatili para sa atin. Bakit meron spiritual visit na nangyayari? Nandiyan, nakasama mo na, maaten, nasa katotohanan, naligaw pa. Bakit? Hindi kasi nakinig. Bakit hindi nakinig? Hindi naman kasi talaga tupa. Yan sinasabi ni John. Okay? Tingnan niyo po. What are the signs of the end times? Una, spiritual deceit getting worse. Yan po ang isa na pinag-aralan ulit natin ngayon. How do you know that it's getting worse? Apostasy is now happening. Ano yung apostasy? Departure from faith. Maraming tatalikod. Bakit sila tumalikod? Hindi sila talagang tuba. Kasama natin pero hindi talagang ating. Naintindihan po natin. Next week. Next week. We will continue our study. Mga kapatid, napakahalaga po ng ating pinag-aaralan po na ito. Maki-expose lahat ng ating pong napapakinggan. Alam niyo po, pagka pinapakinggan niyo po ito, lahat ng papakinggan niyo po na katuruan, masasaalan niyo na ngayon. Makikita niyo kung ano yung tamang biblical na katuruan. Kaya, next week mga kapatid, next week pa pala, susunod pa. Okay? Patuloy po natin sa buong lorobin po ng Diyos. The sign of the end times. Now, big idea. Ano po ang ating big idea? Christ. In Christ, I am always ready for His return. Are you ready? Yung mga talagang totoo kay Kristo, hanggang. Bakit po? Sapagkat ang totoo nga kay Kristo, nananapik na makasama ang Panginoon. Sapagkat si Jesus po ang ating buhay na pag-asa. Si Jesus po ang ating buhay na pag-asa dito sa mundo. Pagka dumating yung panahon po na yon, yun na ang kasukdulan ng ating kaligtasan. Yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Kaya sa lahat po ng mga bagay po na ito natin regalaran, kung mapapansin po ninyo, isa lang yung dapat po natin gawin hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon. Ano po yun? I-share ang mabuting balita ng Panginoon. Ano po yung mabuting balita? Full grace. The true gospel. I-share po natin. Ano po yung true gospel? Grace alone, faith alone, grace alone. Tayo naligtas dahil sa biyaya, pananampalataya, dahil kay Kristo. Yan po yung ating pinananampalataya. Yan po yung biblical na ating pananampalataya. Sa oras po ito mga kapatid, diretso po natin ang ating komunyon po tayo. Okay. Sige po tayo po lahat ay tumayo.
biyaya po ninyo sa amin. Papasalamat po kami na kaya kami mayroong biyaya dahil sa iyo, dahil kay